Sa kalsadang kulay ginto ang langit sa dapit hapon, biglang huminto ang itim na BMW ni Don Lorenzo Valderrama, isa sa pinakamayamang negosyante sa Timog Luzon, nang may batang payat na nakasuot ng kupas na kahel na bestida ang humarang sa gitna ng daan. Nanginginig ang bata, hawak-hawak ang isang pilak na pendant na hugis luha, kumikislap sa huling sikat ng araw at bakas sa kaniyang namumulang mata na matagal na siyang umiiyak pero wala siyang balak umurong kahit nagsisigawang na ang driver na si Mang Ben at pinipindot ang busina na parang tutunaw sa gabi. Bumukas ang bintana, sumilip ang bugnot na mukha ni Don Lorenzo. Nakapailalim ang ilaw ng kotse sa kaniyang suits at pasigaw na tinanong, "Iha, bakit ka nakaharang? Gabi na, delikado." Ngunit imbes na tumakbo, mas lalo pang nilapit ng batang si Mira ang pendant at nanginginig na boses na nagsabing, "Sir, sa anak niyo po yan. Hinahanap ko po kayo mula kanina." Sabay pakita ng kupas na litrato ng isang makulit na dalagitang may suot na kaparehong pendant na nakita ni Lorenzo 5 taon na ang nakaraan nang misteryosong mawala ang anak niyang si Samantha sa isang charity event sa Batangas. Natigilan ang milyonaryo, nanlamig ang kaniyang batok at biglang bumalik ang alaala ng huling gabing pumailan lang ang tugtugan, nagkagulo ang fireworks at paglingon niya ay wala na ang anak. Mula noon, milyon-milyon na ang ginastos niya sa... Bago tayo magpatuloy sa kwento, i-comment niyo muna kung saang probinsya kayo nanonood. At kung mahilig kayo sa mga ganitong kwento, i-like na ang video, mag-subscribe at itap ang notification bell dahil bukas may isa na namang kwento. Tayong puno ng twist, hindi ka panipaniwala at nakakagulat na ending para sa inyo. Tara, ituloy na natin ang kwento. Investigator pero nauwi lang sa pangakong susunod na lead hanggang sa lahat ay sumuko. Kasama na siya, kaya tinanggap na lang ng buong lipunan na baka natangay sa dagat ang bata. Ngunit heto, sa gitna ng kalsada sa barangay San Simeon, hawak ng marusing na batang pulubi ang palatandaang akala niya ay nilamon na ng tadhana. Dali-daling bumaba si Lorenzo. Inunahan ng driver na sumusutsot, hinawakan ang braso ni Mira at marahang tinanong, "Saan mo nakuha to? Sino ka?" Nangingilid ang luha ng bata, biglang napaupo sa kalsada sa tindi ng emosyon. Sabay sabing, "Naku po, huwag niyo akong saktan, pinapahanap ko lang kayo kasi yung ate Sam ko, umuungol na sa lagnat. Gusto niyang ibalik yung kwintas, sabi niya kayo lang makakatulong." At doon humigpit ang hawak ni Lorenzo sa pendant. Parehong tatak, parehong ukit sa likod. "My little star, Papa." Natulala siya, tinanaw. Sa horizon na parang may matutuklasan, sakay nalalayan ng bata papasok sa sasakyan kahit kumukontra si Mang Ben. "Sir, baka modus po yan." Ngunit pinatigil siya ng matalim na titig. "Ben, kung may konting konsyensya ka, tatakbo ka pa Timog para hanapin mo agad ang pinakamalapit na klinik." Inabot ni Mira ang punit-punit na papel kung saan nakasulat sa lapis ang Sitio Pag-asa, Zone 4, Kubo sa dulo, at iyon ang naging direksyon nila. Habang bumubulwak ang alikabok sa gulong, kinuwento ng bata na 7 taon pa lang siya nang makitang inanod sa sapa ang isang engranding gift box na may lamang alahas, litrato ng batang may biloy at maliit na diary na basa na ang pahina pero malinaw ang mga katagang, "Ikaw ang liwanag ko, Papa." Ipinangako raw ng ate Sam na ngayon ay parang dalagitang maputla at mas matanda ng 2 taon kay Mira na kapag natagpuan nila ang may-ari, sigurado silang babalik ang swerte sa barong-barong nilang nilalamon ng baha kada tag-ulan. Kaya 5 buwan nang naglalako si Mira ng basahan sa highway, baka sakaling makasalubong ang mamahaling kotsyeng nakapaskil sa diary. Sa bawat salita ng bata, mas lalong sumisikip ang dibdib ni Lorenzo. Naalala niyang may teoryang maaaring dinukot ang anak pero dahil matigas ang loob, tumakas, naligaw at nagka-amnesia kung ano-ano na ang inimbento ng mga taong gipit. Ngayon, baka totoo ang lahat ng walang gustong maniwala. Pagdating sa madilim na palusong na kalsada sa Sitio Pag-asa, kailangan pang buhatin ni Lorenzo si Mira dahil putol ang tulay na kahoy. Nasira raw noong bagyong Ramil, ngunit sabi ng barangay, next budget pa ang ayos. Sa loob-loob ni Lorenzo, ni minsan di bumaba rito ang foundation ko, puro big city projects, at nakaramdam siya ng hiya.
Sa dulo ng barong-barong, bumulaga ang inuuling na ilawan, may huni ng kuliglig, at sa papag na gawa sa kawayan, naroon ang isang dalagitang maputla, payat, at namimintog ang labi sa lagnat. Ngunit nang marinig ang tunog ng sapatos ni Lorenzo, iminulat niya ang mata. Tila kinikilala ang anyo ng milyonere na sa mga lumipas na taon ay pinagpistahan ng dyaryo. Pagkakita niya sa pendant na hawak ng ama, kumislap ang luha sa kaniyang mata. Pilit umaabot, nanginginig ang kamay, bulong. "Papa?" Tumalon ang puso ni Lorenzo, pero dahan-dahan siyang lumapit. Inamoy ang buhok ng dalagita, pinungay ang mata, at doon niya nakita ang munting nunal sa ilalim ng tenga. Isang marka na siya mismo ang nakadiskubre nang bata pa si Samantha. Napaluhod siya, niyakap ang dalagita, walang pakialam kahit nanonood ang kalahati ng sitio, at sumambulat ang hagulgol na parang bumawi sa 5 taon na pagtitiis. Si Mira, nakatingin, pinunasan lang ang luha, at sa unang beses ay ngumiti ng payapa. Pero hindi pa tapos ang kwento. Biglang humahangos ang matandang babae na si Aling Tersing, ang nag-ampon kay Samantha nang makita niya itong tinitangay ng tubig ulan sa estero. Dala ang gulay na kakapalitan lang ng sigarilyo sa sari-sari store. Nagulat nang makitang may limusin na nakaparada. Gusto sana niyang ipaliwanag, ngunit inunahan siya ni Lorenzo ng mahigpit na yakap at paulit-ulit na, "Maraming salamat sa iyo, inay. Kung hindi sa kabutihan niyo, wala na akong makikitang pag-asa." At nag-alok ng kahit anong gusto ng matanda. Pero ang sagot lang nito, "Sir, kalsadang sementado lang po para sa mga batang naglalakad sa putik." Sa gitna ng ilaw ng sasakyan, pinagkaguluhan ng mga kapitbahay ang eksena. May umiiyak, may nag-aapir kay Mira, may nag-uusap na, "Buti na lang di sinagad ng driver." At noon bumaba si Mang Ben, dala ang gamot at gatas na binili sa bayan, at tumabi kay Lorenzo, hingi ng tawad dahil inakalang modus. Tinapik siya ng boss, "Ben, kung lahat tayo laging nagdududa, walang milagro sa mundo." Kinabukasan, umalingaw-ngaw sa balita ang milyonaryong natagpuan ang anak sa liblib na sitio. Pero mas mahalaga, sinimulan ni Lorenzo ang project Pag-asa. Scholarship para sa lahat ng bata sa baryo, tulay na bakal na kayang tiisin ang baha, at 3 classroom na may libreng almusal. Sa kasunduan, si Aling Tersing ay magiging house grandmother sa bagong tahanan ng pamilya Valderrama, at si Mira, na itinuturing na ring kapatid ni Samantha, ay ipinatala sa parehong eskwela. Pareho silang may bagong uniforme, pero hindi kailanman pinabura ni Mira ang kurot ng kahapon dahil sabi niya, "Para pag sumikat ang araw, maaalala kong ramdam ko rin ang lamig ng dilim." Sa unang anibersaryo ng pagkakabalik, inimbitahan ni Lorenzo ang buong sitio Pag-asa sa mansyon para sa isang salo-salo. Humarap siya sa entablado, hawak ang pendant na ipinaayos niya, pero iniwan ang maliliit na gasgas bilang patunay ng paglalakbay. At sinabi sa lahat, "Kung hindi dahil sa batang matapang humarang sa kalsada, baka nanatili akong bilyonaryong walang puso." Ngayon alam ko nang mas mahalaga ang bawat sikat ng araw sa lugar na pinanggalingan ninyo kaysa sa milyong bumbilya sa syudad. Sa gitna ng palakpakan, lumapit si Samantha. Magkasama sila ni Mira, sabay hawak sa mikropono at sabing, "Papa, pwede bang gawing logo ng foundation mo itong pendant? Para maalala ng lahat na kahit maliit na patak ng pag-asa, kapag kinislap ng ilaw, kayang itigil ang pinakamabilis na kotse at baguhin ang direksyon ng buhay." At sa gabing iyon, sa ilalim ng parol na pinalamutian ng mga kamay ng dati itagapulot lang ng kahoy, sabay-sabay nilang sinindihan ang unang solar streetlight ng sitio Pag-asa. Liwanag na hinding-hindi maaapakan ng takot o duda. Liwanag na sinindihan ng isang batang babae na minsang humarang sa daan. Bit-bit lamang ang pendant ng pusong hindi kailanman nawalan ng pag-asa. At dito nagtatapos ang ating kwento, mga katito. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon, pakihit ang like at huwag kalimutan mag-subscribe at itap ang notification bell para updated ka dahil ako ay mag-a-upload ng bagong video araw-araw alas 6 ng umaga. Thank you for watching, mga katito. Ako si Tito J, ang inyong lingkod.